Katatapos lamang ng botohan para sa halalan 2025 nang muling bulagain ng Bulkang Kanlaon ang mga residente ng Negros Island dahil sa panibagong pagsabog nito. Babala naman ng PHIVOLCS, asahan pa ang mas malakas na explosive eruption sa mga susunod na araw o linggo. Si Sheena Torno sa balita. Pasado alas 2 na madaling araw nitong Mayo 13 nang muling pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kakatapos lamang ng botohan at abala ang mga Pilipino sa bilangan ng boto ngayong halalan 2025 nang mabulabog daw dahil sa malakas na tunog na animoy mga nahuhulog na mga bato. Kitang-kita sa video ang malalakas na bugso ng pagsabog na naglabas ng mainit at naninigas na abo na agad bumagsak at gumulong pababa sa timog na bahagi ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, tinatawag ito na pyroclastic density currents o mainit na daloy ng abo at bato. Makikita sa mga Facebook posts ng mga netizen ang makapal na abong ibinuga ng bunganga ng bulkan, pati na rin ang mapulang apoy na nagmumula rito. Pero nilinaw naman ng PHIVOLCS na walang lava flow na nangyari sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Yung mga nakita natin na parang may apoy, actually mainit naman talaga yung mga batong lumalabas and then nasunog yung around the crater. Kaya meron, sa tingin natin may lava pero walang lava na lumalabas. Dagdag pa ng ahensya, kailangan mas maingat at alerto ang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon, lalo't inaasahan pa ang mas malakas na pagsabog dito. Natanggal yung bara sa bunganga ng bulkan. Kaya tuloy-tuloy yung sulfur dioxide. But tingnan natin the next few days kung bababa ulit. But right now, nasa alert level 3 pa rin ang Kanlaon volcano, meaning there is a high level of unrest and the hazardous eruption is still possible within days or probably weeks. Posible rin daw na itaas sa alert level 4 ang bulkan kung patuloy ang eruption activity nito. Pero sa ngayon, hindi pa nakikita ang mga parameters para itaas ito. Nababahala naman ng United Sugar Producers Federation o UNIFED sa posible pang pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Malaking problema raw sa industriya kung magtutuloy-tuloy ang aktibidad nito. Ang natamaan 4 towns, La Castellana, La Carlota, Isabela, Bago, and Moises Padilla. But that is what we're all praying that it will not happen. Nagpe-pray tayo na hindi mangyari yan. Kasi kung sumabog yan, malaking problema. But as of now, siguro it's just coughing. Clear his throat lang muna, and I hope it remains that way. May ilang pananim na tubo ang nabalot ng abo pero dahil na rin sa pag-ulan kasabay ng pagsabog ng bulkan ay natanggal naman daw ito. Sa kabila niyan, hinihikayat ng UNIFED ang mga magsasaka na patuloy pa rin sa pagtatanim sa kabila ng naitalang pagsabog. Nakatanggap naman daw ang mga ito ng tulong mula sa Sugar Regulatory Administration ng Department of Agriculture. Samantala, may paalala naman ang PHIVOLCS sa mga residente sa Negros Island na apektado ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius danger zone dahil sa panganib na bigla ang pagputok at tulad ng nangyari kahapon o pagbagsak ng bato mula sa dalisdis ng bulkan. So para sa mga nakaranas ng ashfall, magsuot po sila ng face mask at iwasan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.